Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities business. Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. At ang example ko sa inyo ay ang harina. May tinatawag tayong 4 asset class mga kanegosyo: business, real estate, paper asset, commodities. At ang topic ko sa inyo ngayon tungkol sa commodities business mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City yan. Taga Cavite kasi ako mga kanegosyo, at sa Cavite din ako nag-elementary to high school. Pagdating ko ng college, napagdesisyonan ko na sa Manila ako mag-aaral. At napadpad ako sa TIP nga. Nung nagdinegosyo ko ng sari-sari store mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan, community ng mayaman, scale up sa level 2 business model. Wala pa akong alam sa mga yan. Commodities business, hindi ko pa alam yan, hindi pa ako familiar dyan. Sa pagninegosyo ko ng sari-sari store, may nagsusupply din sa akin ng harina, yung nakabalot. Nakabalot lang yun mga kanegosyo. Siguro nakabalot na siya, tas binabagsak lang siya sa akin. Kung tama yung pagkaalala ko, 5 piso lang, tas kailangan ko tubuan ng 3, 8 lang ibebenta ko siya. Nakabalot na siya, may 5 piso, may 10. Kumbaga may sabitan na rin siya, sasabit ko na lang siya sa tindahan ko. Naalala ko noon, one time lang ako bumili ng harina kasi hindi naman kasi mabenta yung harina sa sari-sari store ko. Tsaka yung market ko nga is puro estudyante din. So, pero may nag-alok sa akin ng nagsusupply ng harina na nakabalot na. Nakalagay siya sa maliit na plastic na parang ice tubig. May 3, may 5, tas may 10. Ma-mark upan ko na lang. So, ganun siya. Ang commodities business mga kanegosyo, ito yung mga pangunahing pangangailangan ng tao na kung saan hindi ka pwedeng mag-markup ng malaki. Ibig sabihin, although kikita ka, yes, dahil nga ito yung pangunahing pangangailangan ng tao, pero hindi ka makapag-markup ng malaki. Hindi to tulad ng negosyo na ikaw yung nag-create, ikaw yung nag-invento. Kumbaga halimbawa, ikaw yung nag-create na itong sign pen na to or marker na to. Dahil ikaw yung nag-create, dahil alam mo sa sarili mo na malupit ka, malupit tong kinreate mo, pwede kang mag-markup ng malaki. Depende, halimbawa, ang customer mo, mga politician, halimbawa, community yan. Dahil ang community mo, mga politician, at alam mo malupit tong ginawa mong marker, ikaw yung nag-create na itong marker na to, pwede ka mag-markup ng malaki. Sa commodities business mga kanegosyo, dahil pangunahin nga siyang pangangailangan ng tao, hindi ka basta-basta makapag-markup ng mataas dyan. Pag nag-markup ka ng malaki dyan mga kanegosyo, masisita ka ng government, ng City Hall, ng DTI. Dahil nga, para siyang bigasan. Para siyang yung ng mineral, distilled water. Ang tubig is kasama siya sa pangunahing pangangailangan ng tao. At ang negosyo nga rin na mga kanegosyo, basta may puhunan ka, basta may pera ka, kahit sino pwede magnegosyo niyan. Basta may pera. Minsan pa nga nagpapatayan pa yan sa price war. Maliit na yung tubo mo, dahil may kalaban ka pa, pahabaan na lang kayo ng pise, kumbaga. Ang markup nyo lang sobrang liit talaga. Kasi
excuse. Kasi hindi naman ikaw yung talagang nag-create dyan. Reseller ka lang dyan. Sa negosyong harina. Depende kung may sobrang laki ng puhunan mo. Kahit may factory ka mga kanegosyo ng harina, pwedeng ikaw yung nagbabagsak sa mga sari-sari store, sa palengke. Pero dahil nga kasama to sa commodities, hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki. Katulad lang siya ng bigasan na negosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, lalo na ngayon, kailangan natin gumawa ng original content. Dapat ikaw yung nag-create ng produkto mo or sarili mong recipe, sarili mong ikaw yung nagluto. Ikaw yung nag-create, ikaw yung nag-imbento. Di bali na kung ginaya mo, pero ikaw yung nag-create, binrandingan mo. Doon makapag-markup ka ng malaki. Ibenta mo siya sa isang community na may mga pera na kailangan ng community na yun, ha. Doon ka makapag-markup ng malaki mga kanegosyo. Although kikita ka sa commodities na negosyo, pero hindi ka makapag-markup ng malaki. At kailangan mo dyan ng malaking puhunan din. Kasi kahit sino basta may pera na malaki, kaya magnegosyo ng negosyong harina o bigasan pa yan. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka man sa dulo na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang, sabihin mo, harina. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.